Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, our Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, our Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, for they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, for they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. With our hearts of gratitude, we give you praise. His mercies shine and new forever. And I will worship you for all my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, he heals the brokenhearted, binding up the wounds. It is good to bless his holy. We're gonna bless his name. We're gonna bless his name. We're gonna bless his name. I'm gonna bless his name. Yeah. Bless your name. Bless your name. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Bless your name, Lord Jesus. You're worthy. You're worthy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship will sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Hear people sing, holy,
holy forever. Hear people sing, hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear people sing, hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all the angels cry. Holy, all creation's prize. Holy, you are lifted high. Holy, holy
especially those who are watching YouTube and Facebook. And we want to acknowledge the presence of each and every one of us who are here today that made the decision to be here. And we thank the Lord for continuously calling us, chasing us, and welcoming us in our lives. So we welcome everyone who's here, especially for those who are here for the first time. Thank you for coming. And the one sitting next to Brother Vicente, salamat po. At thank you for coming. Yes, and of course we welcome everyone, sila Mayet, sila Rowelyn, yan, welcome po. At sino pa? Siyempre, meron po tayo nanggaling pa sa Oakley, si Sister Charito po ay naririto. Welcome. At tunay po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At andito rin si Sister Nelsie, wala siyang pasok ngayon. So salamat sa Panginoon. At siyempre, ang patuloy na laging dumadalo si Ate Elaine. Hindi na siya nakaka-absent. Lagi siyang narito. Salamat sa Panginoon. Narito. At alam ko po na darating pa yung ating ibang mga kapatiran na nag-o-occupy dyan sa bandang likuran. Ingatan sila ng Panginoon sa pagpunta rito. At salamat din. Nakangiti na si Brother Ben Soliman. Okay na siya. Salamat sa Panginoon. At syempre, si Kuya Andrew, naririto rin. Talagang marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos sa mga pagkakataon na binibigay niya sa ating buhay. At syempre, si Nitz at si Queen, hindi na rin sila uma-absent. Lagi sila narito. Salamat sa Panginoon at sa pagkakataon na binigay sa aking kapatid galing ng Pilipinas na andito rin siya. At syempre si Vicente, dito rin. Talagang mabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat po tayo. Si Ate Nelly, nakita ko na andito na rin. Galing siya sa pagkakasakit. Talagang marami po tayong dapat ipinagpapasalamat sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Sa pagising pa lang po natin, at yung mga hindi nabanggit, salamat din po sa inyo. Salamat sa Panginoon. Dahil kulang po yung oras natin kapag binanggit kayo lahat. Kaya yung pong mga special mention, yung po yung mga ating Pero sa lahat po sa atin, salamat sa Diyos. At para po sa ating announcement, ay meron po tayong gawain dito tuwing araw ng linggo, 10 o'clock in the morning. Kaya po yung mga nanonood dyan, kung kayo po ay malapit dito, iniimbitahan po namin kayo para maranasan nyo rin po yung mga kagalakan na meron kami sa aming puso. At para naman po doon sa mga nagnanais na makakilala sa Diyos na sa malalim na kaparaanan, kayo po ay ini-invite namin para po kayo ay sa Bible studies. May mga Bible studies po kami. At gayon din po, kung nais naman po ninyong maging intercessor or matuto na manalangin publicly, you are also invited. Meron po kaming Monday through Friday na Dawn Prayer Watch. Meron din po kaming Tuesday, 7 o'clock. Sabihin nyo lang po, magkomento lang po kayo o gusto nyong sumulat dito po sa 3344 San Jose Avenue, Daly City, 94014. Ayan po, pwede rin po kayong sumulat, kaya wala po kayong mga excuse. Pwede po kayong sumulat at salamat po sa ating Diyos dahil tunay na tayo ay binibigyan lagi ng kaparaanan para tayo magpasalamat. At ngayon po, batiin po natin yung ating mga katabi at mga kakilala. Let's welcome one another. It's a Thanksgiving Day. Let's go around and greet one another. Amen. Amen. Salamat po sa ating Diyos. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso para po pakinggan natin ang inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya po tawagin na po natin si Pastor Frank para ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Praise God. So God is good. So God is awesome. Amen. Thank you, Pastor Evelyn, Pastor Cesar, and the praise team. So good morning, Chuck. So how are you today? Blessed. So November 19, 2023. Tunay nga po na mabilis ang panahon at lahat nga po binabati po natin ang ating mga kasama. Of course, dito po sa sanktuaryong ito,
kasama natin dito po sa Bay Area. Of course, dyan po sa lugar ng Montrose, Sacramento, sa Lathrop. At sa iba pang parte po ng Bay Area, of course, dyan po sa Asia, sa Africa, sa Australia, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. Palagi po natin i-declare, one thing I know, God loves you. Amen. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, God loves you. Ayan. Praise the Lord. Mahal po kayo ng Panginoon. Of course, ang ating pong gawain ay simultaneously, ay meron po tayong mga gawain dito po sa Amerika, dyan po sa lugar ng Chicago, Illinois. Ngayon po kasabay natin ang gawain nila. Of course, dyan po sa Asia, sa Indochina, sa Thailand, of course, sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at Metro Manila. Amen. So patuloy po ang mga gawain ng Bride of Christ Church at nakita po natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa buhay po ng bawat isa. Kaya good morning po sa inyo at lahat po ng mga kasama natin, of course, sa online service ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So this morning, ay naanyayahan ko po ang lahat ang tumayo. I request everyone to stand up please. Dadako po tayo sa ating declaration. Gawin po natin itong panalangin ng ating mga puso. Amen. So Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God Holy Spirit in our personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit, the way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today, in Jesus' name, amen, amen. Let's give a clap offering to the Lord this morning. Okay, makakaupo muna po tayo, praise the Lord, at salamat nga po sa bawat isa, at ginigreet po natin yung ating po mga mga kararating lang o bagong umatin po sa ating church. Welcome po kayo. Nga uli, tunay nga po, marami nagsasabi, ano ba yung Bride of Christ Church? So, ang Bride of Christ Church po is a full gospel, Bible-based, Christ-centered, spiritual church. Truly, our mission is to bring all people to the kingdom of God through the saving and transforming power of our Lord Jesus Christ. Amen. So, napag-aralan po natin sa banal na kasulatan, ang tanging tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya yan po ang pinangangaral natin dito. Amen. So ito pong linggo nito, ano pong pinagdiriwang sa Amerika? Of course, kaya nga po dito po sa United States, sineselebrate po natin yung Thanksgiving every fourth Thursday po ng buwan ng November. Ano po? So, but for us Christian, every day is Thanksgiving Day. Di po ba? Every day Thanksgiving Day. So because every day we should be thankful for all things. Ipinagpapasalamat po natin niya. So this morning, ang ating pong message ay diligyan po natin ang title, Thankfulness, an Attitude of Gratitude. So thankfulness, an attitude of gratitude. Amen. Sabihin nyo nga po, thankfulness, an attitude of gratitude. At maliwanag po yan, paulit-ulit na sinasabi, paalala po sa atin ang banal na kasulatan na tayo po ay mapagpasalamat. Amen. Kaya nga po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So ang sabi ng banal na kasulatan, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat ang ibig ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano ngayong oras nito, lahat po ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay ipinagpapasalamat natin. Amen. Sapagkat yan po ang inuutos sa atin ng Panginoon. Sabi, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yon ang ibig ng Diyos. At inulit din po, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 20, giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So paulit-ulit, ini-encourage po tayo ng banal na kasulatan na tayo po ay magpasalamat. Amen. Nagpasalamat po ba tayo kaninang magising tayo kaninang umaga? Amen. Nagpasalamat po ba tayo sa Diyos habang tayo kumakain? Amen. Praise the Lord. Kaya nga po paulit-ulit, ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, inulit na naman, and whatever you do,
in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano man daw po ang ating ginagawa ay magpasalamat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At paulit, ganun din po sa Psalms, sa Old Testament, ang sabi ng Psalms 118 verse 1 and Psalms 136 verse 1, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." So, thankfulness is a command. Ang sabi, give thanks. Ito po ay inuutos. Inuutos sa atin ng Diyos, give thanks. So, thankfulness is God's will for us. Ang sabi, this is the will of God. Ito yung kalooban ng Diyos para sa ating mga mananampalataya ng Panginoon. So, thanking God in everything is not just good advice. It is the will of God to thank Him in circumstances that we do not like. Kaya nga po, sa lahat ng bagay, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. So, part of pleasing God is to do His will. Amen? Para po malugod ang Diyos sa ating buhay, kinakailangan po gawin natin yung kalooban ng Diyos. When we do not thank God in everything, we move outside the will of God. Kaya napaka-importante na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. So here in our text this morning, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, so the Apostle Paul urged Christians to maintain an attitude of gratitude. An attitude of gratitude. Kaya nga sabi niya, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yon ang ibig ng Diyos. Amen? So napakaliwanag po. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, inuutos sa atin ang lahat ng bagay, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Even our prayer, He instructs us to be grateful as we pray. Habang tayo po'y nananalangin, yung pinagpe-pray natin, tayo po'y nagpapasalamat. Maliwanag po ang sabi ng Philippians 4:6. Ang sabi, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Meron po ba sa inyong nababalisa ngayong umaga? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na merong pasasalamat. Ipinagpe-pray pa lang natin, ipinagpapasalamat na. Amen? At kasi siguradong mangyayari yan. So in everything, give thanks. First point natin ngayong umaga, ano yung pagpapasalamat natin? Thanks be to God for His precious gift. Thanks be to God for His precious gift. Ang sabi ng 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His indescribable gift. Unspeakable gift. So although titingnan po natin ang chapter 9, it is about gift. About giving. Pero alam po ninyo, in-acknowledge tayo ng Panginoon, of course, yung pagbibigay, pero ang Diyos kasi siya ang unang nagbigay. Amen? At yung binigay po sa atin ay yung pinakamahalagang regalo. Sino ba yung pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon? Si Jesus. So God, indescribable gift is His Son. Ang kanyang bugtong na anak, Jesus Christ, ang iniregalo po sa atin. So the greatness of God's gift of salvation through Jesus Christ was indescribably wonderful. Hallelujah. Yung pong salvation, you know, our salvation was born in the heart of a loving God. Dahil po tayo ay mahal ng Diyos. Ano mo? Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ano ang sabi ng central text ng banal na kasulatan? Anong sabi niyan? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world. Sino yung word? Tayo. Ako at kayo. Ibinigay niya yung kanyang precious gift, indescribable gift, ang kanyang bugtong na anak, upang sino man na sa kanya'y sumampalataya, pakilagay Jeff, upang sino man na sa kanya'y sumampalataya, di mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kanino magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ang text.
So the indescribable gift is His Son, our Lord Jesus Christ. So because we need to be saved, people need to be saved. Ang kailangan po ng mga tao ay sila'y maligtas. Maligtas. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Salvation through our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Apostle Peter, St. Peter said, in Acts chapter 4 verse 12, sabi niya, "For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Ang sabi ni San Pedro, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Wala pong ibang pangalan. Hindi pangalan ng relihiyon, hindi pangalan ng mga samahan. Ang tanging tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Amen? There is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Only in the name of Jesus. Let's give a clap offering to the Lord this morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And the Apostle Paul said in Acts chapter 16 verse 31, ang sabi niya, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Manampalataya kayo sa Panginoong Hesus at kayo ay maliligtas. Wala siyang ibang pangalan na sinabi kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya po wala pong ibang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang po, kahit saan po tayo sumaping reliyon, hindi po yon ang makapagliligtas. Ang importante, meron tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya lamang po ang tagapagligtas. Amen? Hallelujah. So there are 3 stages po ng kaligtasan, ng salvation. Puntahan natin sandali ito. Meron pong 3 stages ang salvation. Tinatawag na justification. Ito po yung salvation from the penalty of sin. Ang isang tao po na walang pagkakakilala sa Panginoon, tinatawag po siyang unbeliever. Ang lahat po ng tao, meron tayong minana na kasalanan. Amen? So ipinanganak pa lamang ng tao, meron kang minanang kasalanan, merong original sin. So para mawala yung original sin na yun, kinakailangan na merong ihandog doon. Sapagkat napakadakila ng Panginoon, kinakailangan tayo maligtas. Kaya nga po yung salvation, yung justification, ang ibig sabihin, being made right with God. So justification means to set something right or to declare righteous. Ibig sabihin, salvation from the penalty of sin, kaligtasan sa kaparusahan ng kasalanan. Sapagkat ang lahat nga po ng tao ay makasalanan. Ang sabi ng Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat po ng tao, ipinanganak pa lamang sila, ay nagkasala na. Meron silang minanang kasalanan. Ang sabi ng Romans 3:10, "As it is written, there is none righteous, no, not one." Wala daw pong matuwid. Ang sabi ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. So ano mangyayari sa tao pag hindi nabura yung kasalanan na yun? How serious is sin? So what is the consequences of sin? So ano mangyayari sa tao? Ano po bang kabayaran ng kasalanan? Maliwanag ang sabi ng Romans 6:23, pag yung kasalanan na yan sa atin ay hindi napatawad, ang sabi, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan sa ano? Papunta ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mananatili ka sa lugar na yon. So people are doomed to hell, eternal separation. People are separated from God because of sin. So what God did? He loved us so much. Mahal po tayo ng Diyos. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ang kanyang nilikha, mahal na mahal ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 10, "And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." So ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So mangyayari lang mabubura yung ating kasalanan, justified tayo pag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Yung tinatawag na justification, tayo po ay napawalang sala. Yun po ang resulta. Mapapawalang sala tayo. We are justified. Burado na yung kasalanan mo pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo ng totohanan sa iyong puso. We are justified kasi inihandog para sa atin ng Panginoon.
Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan nang ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay di na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga po ito. Hallelujah! Kaya nga po ang sabi ng Romans 10:9 and 10, ang sabi ron, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ang sabi kong ikukumpisal ng iyong mga labi ang Panginoong Jesucristo na siya binuhay buhat sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So para tayo ma-justified, para tayo mapawalang sala, ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang nagbata ng lahat po ng kasalanan natin. Yung kasalanan natin nung una, kasalanan natin ngayon hanggang sa future, ipinatong na yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Amen? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Tayo po ay banal sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 5:9 and 10, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God to the death of His Son, much more than having now been justified by His life. Tayo po ay na-justified, napawalang sala tayo. Amen? Natutuwa po ba tayo? Tayo wala ng sala. Amen? So, ano yun? Ibig sabihin, na-justified ka, acquitted ka na. Amen? Hindi ka nadadako sa parusahan. Ang kinakailangan mo lang tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay ng totohanan, at humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, ikaw ay na-justified, napawalang sala ka na. Amen? Hindi mo na iisipin yung mga kasalanan mo noon. Of course, hindi mo na uulitin ang kasalanan. So, second stage, yung tinatawag na sanctification, salvation from the power of sin. So, this is the second stage. We are here right now. Kung tinanggap mo si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, nasa sanctification process ka ngayon. Nandito ka sa prosesong ito ng iyong buhay. Nandito ka sanctified, separation from the world, setting apart for God's service. Yung sinasabi ng Titus 3:5, ang sabi ng Titus 3:5, He saved us not because of the righteous thing we have done, but because of His mercy, He saved us through the washing of the rebirth and renewing of the Holy Spirit. Yung tinatawag na washing of the rebirth and renewing of the Holy Spirit, it means born again. Amen? Sabihin nyo nga po, born again. Born again. When we receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, doon po tayo, that's what our Lord Jesus Christ said. Yung sinasabi niya sa John 3:3. Ang sabi ni Lord Jesus sa John 3:3, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ito pong salitang born again, hindi ngayon lang to, no? Panatiliin mo, Jeff. Yung born again ay hindi ngayon lamang ito. Si Lord Jesus po ang may sabi nito, no? Hindi ito po isang organisasyon, hindi ito samahan, o born again ka pala. Si Lord Jesus po, sa bibig ng Panginoong Jesucristo nang galing ang salitang born again. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Born again, ipinanganak na muli. So the process of change from old life to new life. So your life are now guided by the Word of God and led by the Holy Spirit. Amen? Ikaw ngayon ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ito yung guidance mo. Tapos yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang naglilid sa ating buhay ngayon. Ikaw ay born again na. Kaya nga po, yung pagiging born again ay nakikita sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang kasabihan na ikaw ay born again. Nakikita yan sa buhay ng mga tao. Bakit? Makikita yung pagbabago sa buhay. Amen? Nakikita yung pagiging iba na. Born again. Binago na. Ipinanganak na muli. Sa anong basihan yan? Yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Ano sabi? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become
new. Sabi ron, if anyone is in Christ. Hindi sinabing if anyone is in religion, in organization. Hindi sinabi yun. Ang sabi ron, if anyone is in Christ. So the only requirements para magkaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay ay hindi ka sasapi sa anumang organisasyon. Magkakaroon ka lang ng pagbabago sa iyong buhay kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at na kay Kristo ka. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat maliwanag ang isang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So wala na yung mga dati pamumuhay. Wala na, hindi mo na pinupuntahan yung mga kinapupuutan ng Diyos na mga lugar. Hindi ka na pumupunta ron. Hindi ka na nagsasalita ng mga bad words kasi ikaw ay representative na ni Kristo. Meron ng pagbabago, namumuhay ka ng may kabanalan. Pagdating mo sa yun ng tahanan, ikaw ang nangunguna sa pananalangin, nakikita sa iyo ang pagbabago sa ng iyong buong pamilya sapagkat ikaw ay born again Christian na, amen. Change life, nagkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. You are now living a holy life. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter 1:15 and 16, ang sabi, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. So marami nagsasabi, hindi po pwede, tao lang ako magiging banal babo. Of course, nagkakasala ang tao, pero inyuutos sa atin. Inyuutos sa atin yung pagbabago. Kung natagpuan ka ng Panginoon sa kalagayan mong yan, tinanggap mo si Lord Jesus, ganyan ka. Hindi ka mananatili sa pagkakataong yan. Amen. Babaguhin mo, hihingi ka ng tawad sa Diyos. Kung ano mang kinakailangan baguhin mo sa iyong sarili, ay kailangan baguhin mo para ikaw ay mapuntas, ay malugod ang Diyos sa iyo. Purihin ang Panginoon. So holy refers to being set apart or separate. We are to live so as to be dedicated totally to God and separated totally from the sin of this world. Hallelujah. Tayo po'y ambassador ng Panginoon. Saan man po kayo pumunta, ambassador tayo. Identify. Meron tayong identity. Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos. Ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo. The moment na tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ang banal na Espiritu ay papasok sa iyo, sasamahan ka niya literally. Ang banal na Espiritu ay nakatira sa ating mga puso. Amen? Amen. Siya yung nag-guide sa atin, kaya tayo napunta sa church ngayong umaga. The Holy Spirit ang nangusap sa atin. Amen? Kaya imposible na kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka pumupunta ng church. Imposible yan. Kasi ang banal na Espiritu ay mangungusap kung talagang Kristiyano ka. Dadaling ka sa pananambahan every Sunday. Amen? Amen. Hallelujah. So third stage, salvation from the presence of sin. Ito po yung tinatawag na glorification. So the final removal of sin. Kaligtasan sa presensya ng kasalanan. So dito mangyayari, hindi ka na magkakasala rito kasi kinuha ka na ni Lord. Umuwi ka na ron. Glorification. Meron ka nang nag-glorified ka na. Hallelujah. When will this glorification take place? Ito po'y mangyayari during the rapture of the church of the believers. Mangyayari ito during the rapture. Kung narinig niyo yung rapture, ito yung pagbabalik ng groom, kukunin ng kanyang bride. Kaya ito pong bride na sinasabi nito, Bride of Christ Church, ang tawag po sa mga believer na masasama sa rapture ay bride. Babasahin po natin ang banal na kasulatan dito po sa Revelation, dyan sa book ng Ephesians, ang tinatawag pong bride, hallelujah, bride ng ating Panginoon, yung pong mga believer na kukunin sa rapture. Yung kukunin, kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Magkakaroon ng pagbabago. At ganun din po ang sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4:18 and 17. Ano sabi? For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. So anong purpose ng rapture? Doon sa bandang huli, and we shall always be with the Lord. Amen? Tayo, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. We shall be always with the Lord. Makakasama po natin ang Panginoon.
So the rapture of the church, salvation from the presence of sin, glorification, the final removal of sin. So those who are justified are being sanctified and will be glorified. That's the good news. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun ang magaganap sa atin. Kaya po hindi natin dapat katakutan ng mga kaganapan sa daigdig ngayon. Amen. Yan po ay nakalagay sa prophecy. Mangyayari po yan. Ang mahalaga, nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. So that is the basis of our thanksgiving. That's the basis. Thank be to God for His indescribable gift, His Son. Pasalamatan natin ang bugtong na anak, our Lord Jesus Christ. Siya po yung regalo na ibinigay po sa atin na dapat nating ipagpasalamat. Na iyan ang ilagay natin sa ating puso ang Panginoong Kristo. Second, point natin this morning, thanks be to God for the people He has placed in our lives. Amen? Sabihin nyo nga po, thanks be to God for the people He has placed in our lives. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa mga taong inilagay sa atin. Amen. Yung mga tao, lahat ng taong inilagay po sa ating mga buhay. Ano ang sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 8:16? Sabi niya, but thanks be to God who puts the same earnest care for you into the heart of Titus. So Paul was always grateful for his fellow laborers and helpers in the kingdom service. He was especially grateful for Titus, who assumed a responsibility of spiritual guardianship for many new converts. Kaya siya nagpapasalamat. So the point that I would like to emphasize here is that we should be grateful to God for parents who have served as spiritual guardians and guides. We shall be grateful to God for our parents. Amen? Amen. Nagpapasalamat po ba tayo sa ating Diyos? Sa ating magulang? Amen. Sino po ang hindi nagkaroon ng magulang? Lahat po tayo pinanganak. So nagpapasalamat po tayo sa ating mga magulang. Yung mga magulang pa, treasure natin sila. Mahalin natin sila. Amen? Amen. Palagi natin embrace sila kasi minsan lang natin silang makikita. Hindi na natin madadaanan pa yan. Mahalin natin ang ating mga magulang. Kasi may kasama pong pangako yan. Kung gusto natin humaba ang ating buhay, tayo po ay umunlad tayo sa buhay po nito. Anong sabi ng pangako na banal na kasulatan sa Ephesians 6:1 and 3? Anong sabi? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Anong sabi? Mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Kung kayo may magulang pa, mahalin ninyo. Sapagkat ito yung unang utos na merong pangako. Anong mga pangako? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. So marami pong mga tao namamatay ng maaga. Kaya is responsable sa mga magulang. Namamatay sila ng maaga. Kasi nga ito yung pangako. Pag hindi mo minahal ang iyong magulang, mamamatay ka ng maaga at hindi ka magtatagumpay. Pero ang susi ng isang matagumpay na buhay, yung minamahal mo ang iyong magulang. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahalin. Hallelujah. And also, let us thank God for and offer thanks to our mate. Yung pong ating mga partner, yung mga mahal natin sa buhay. Spouse, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen? So the marriage is nourished by an attitude of gratitude. Nasabi mo na sa iyong asawa, sa iyong partner, nasabi mo na ba, God gave me you? Amen. Nasabi ba natin yan? Amen. Sa ating mga partner, God gave me you. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. It's an attitude of gratitude. We shall be grateful to God for the teachers who have stimulated us both by the example and their efforts to lead us to the greater grasp of the truth. Nagpapasalamat po tayo sa mga teacher na ibinigay sa atin, mga tagapagturo. Amen? Amen. Hallelujah. Of course, tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. We should be grateful to God for Christian friends who are led us closer to God. Ipinagpapasalamat natin sa Diyos yung mga kaibigan nating nagdala sa atin sa pananampalataya. Pinagpasalamat niyo ba sa Panginoon yung nagdala sa inyo rito? Amen. Pagpasalamat natin lahat yung bagay na yan sa Panginoon. Of course, magpasalamat din tayo sa mga law enforcer. Nagpapasalamat po tayo, nagbibigay ng kapayapaan
sa atin, sa mga police officer. Pasalamat tayo sa lahat ng area na yan. Amen. So kahapon, kinailangan natin ng police officer. Dating dito, 2 mobile kahapon. So, pinasalamatan natin sila. Amen. God is good. Mabuti ang Panginoon. Kasi nga, ang banal na palagi nating pasasalamatan ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na yan. So, ganun din po, we should be grateful to God for the church. Nagpapasalamat po ba tayo sa church? Amen. Sa Panginoon. So, I'm so grateful to God for all of you. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, sa inyong lahat na ibinigay dito. My priority in life is serving God. Buhat po nang tawagin ako ng Panginoon, ang priority po sa buhay ko ay maglingkod lang sa Diyos. So, paano ko gagawin yan? Of course, serving His people. Paglingkuran yung mga lingkod ng Diyos, yung tao ng Diyos. Paano ko gagawin yan? Of course, to protect, to feed, and to lead the flocks. Yung pong 3 area na yan, ang hindi natin pwedeng pabayaan. So, of course, there is no such a perfect church. Wala pong perfect na pastor. Amen? Pero meron po tayong perfect na Diyos na kasama natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong perfect na Diyos. And thirdly, last point po natin this morning. So marami tayong dapat ipagpasalamat. Pero ang pangatlo po sa ating, thanks be to God who give us the victory in life. Amen. Salamat tayo sa Diyos sa katagumpayan binibigay sa atin. Sabi nga po ng 1 Corinthians 15:57, sabi niya, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po nagbibigay ng tagumpay sa pamamagitan ni Hesukristo? This is one of the post-climatic statement as it concludes ito pong resurrection chapter ng banal na kasulatan. So through Jesus Christ, we can be confident of an ultimate victory. Ang nagbibigay po sa atin ng tagumpay ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Amen? Kasi po ang lahat ng bagay napagtagumpayan na niya. At yung pong tagumpay ng ating Panginoon Kristo ay para sa bawat isa po sa atin. Para sa bawat isa sa atin na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay, sapagkat yan ay napagtagumpayan na niya. Ang sabi nga ni Lord Jesus, John 16:33, sabi niya, this thing I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na. So as Christian, we are in the seat of victory. Amen. Nakaupo tayo sa upuan ng tagumpay. Amen. Tagumpay po tayo. Look at your neighbor this morning. Mukha ba siyang mananagumpay o talunan? Mananagumpay po tayo. Amen. Kasi pagka tinanggap po si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay mananagumpay na. Hindi ka natalunan. Huwag mo na isipin yan, mahal ka rin yan. Anong sabi ng Romans 8:37? Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya nga po kung ano man ang inyong kalagayan, kayang-kayang pagtagumpayan. Kasi nasa ating puso ang Panginoon, nandito ang Banal na Espiritu, tinutulungan tayo. Amen. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, we are more than conquerors through Jesus Christ who love us. Hindi lamang po tayo nagtatagumpay, tayo po ay mananagumpay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po saan man dako tayo pumunta, ang mga tao pong nakakakita sa atin, halatang halata tayo nagtatagumpay. Amen. Sapagkat nakikita yung joy, yung countenance ng pagiging Kristiyano sa buhay po natin. Tayo'y mananagumpay, hindi tayo talunan. Pag ang isang tao'y lulugo-lugo, nakatingin sa baba, naglalakad, baka masalpo ka sa yung kasalubong. Kinakailangan tayo ay palagi tayong ang ating dinadabay ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay kasi po tayo mananagumpay. Kasama natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Nananahan siya the moment na tinanggap po si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ang banal na Espiritu ay nasa iyo. At dahil sa kanyang salita at ang banal na Espiritu, tayo'y palaging nagtatagumpay. Amen? Saan tayo magtatagumpay? Victory in sickness and suffering.
Alam po ba ninyo, kaya nga sabi niya, ang lahat ng ito ay magagawa nyo. Magagawa nyo ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga, si Lord Jesus, kasama ro sa atonement na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, when Jesus was crucified on the cross of Calvary, ang sabi ng Isaiah 53 verse 5, ang sabi, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. That chastisement for our peace was upon Him, and by stripe we are healed. Doon sa mga latay na tinamo niya sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay gumaling. Amen. Alam po ninyo, ang buhay ng tao, ang buhay po ng tao nakatala na yan. From A to Z na magaganap sa iyo, mula sa beginning hanggang end, nakatala na po sa aklat ng Diyos. Kahit anong gawin mo, hindi mo pa oras, hindi ka mamamatay. Amen. Ang mahalaga, pag ikaw ay nagkakasakit, pagagalingin ka ng Panginoon. Maliwanag, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga. Totoo po ang salita ng Diyos. Sa mga latay na tinamo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay gumaling. Amen? Even doon sa mga pagtitiis, sa mga suffering. Kaya ini-encourage tayo ng banal na kasulatan ni Apostle Paul sa Romans 8:18. Ang sabi niya, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa ganang akin, ang sabi ni Apostle Paul, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Amen? Hindi po ba tayo excited dito sa mga bagay nito? Yung mga pagtitiis, temporary lamang yan. Amen? Yung mga pagtitiis nyo sa trabaho, mga rin pagtitiis mo sa iyong asawa, temporary lamang yan. Pero yung glory na ibibigay sa iyong kaluwalhatian, na ibibigay sa atin, masasaksihan natin yung kaluwalhatian niya sa Panginoon. Amen? Basta manatili tayo. Saan pa? Victory over sin. Meron tayong tagumpay sa kasalanan. Kasi po nga po, pag nalaman mo ikaw ay nagkakasala na kinakailang aayusin yan. Ihingi natin ng tawad sa hapon. Pagdating mo sa bahay, Lord, baka ako'y nagkasala ngayong araw na ito. Anong sabi ng 1 John 1:9? Anong sabi para sa mga Kristiyano? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Siya'y tapat na kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan kay Jesus, siya'y tapat na magpapatawad sa ating anumang kasalanan natin. Wala pong kasalanan na hindi mapapatawad ng ating Panginoon. Yan po ang totoo. Lahat ng klase ng kasalanan. Of course, hindi ka mananatili sa kasalanan. Kung alam mo ikaw'y nagkakasala, kinakailangan i-correct mo yan. At alam po ninyo, meron tayong advocate. Anong sabi ng 1 John chapter 2 verse 1? Sabi niya, my little children, this thing I write to you, so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus the righteous. Amen. Meron pong namamagitan sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya huwag po tayong mag-alala. Lahat po ng klase ng kasalanan, mapapatawad po ng Panginoon. Amen. Ang mahalaga, tayo po'y nagre-repent, humihingi po tayo ng tawad sa Kanya. Ano pa? Victory over death. Yung tagumpay sa kamatayan. Even the Apostle Paul, the greatest Christian who ever lived, sa daigdig nito, ang sabi niya sa Philippians 1:21, ang sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Biruin niyo po yon. Ano pa? Victory throughout eternity in the heavenly home of God. Pagkatapos po natin sa mundong ito, maaaring mabuhay kayo ng 90 plus o pagkatapos po, mamamatay ang ating physical na katawan, pero po hindi tayo ang ating katawan lamang po ang mananatili dito. Amen? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:8, ang sabi ng 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Amen? To be absent from the body is to be present with the Lord. Pag ipinikit mo ang iyong mata, namatay ang iyong katawan, automatic, nandun ka na sa presensya ng Panginoon. Nasa presensya ka ni Lord. Ibig sabihin, hindi mamamatay ang iyong kaluluwa. Ang mamamatay ang iyong lupang katawan, may iiwanan. Subalit ang iyong kaluluwa, hindi mamamatay, automatic po yan. Ta-transfer tayo. Sapagkat, bakit? Tayo ipinaghanda na ng mansyon sa langit. Amen. Sino po nakatira ngayon sa mansyon? Amen. Meron po tayong mansyon sa langit. Hindi man kayo nakatira sa mansyon dito sa lupa, pero sa langit, ipinaghanda po tayo ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa John 14:1-3? Ano sabi? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amen. Kasama tayo, meron po tayong mansyon doon. Street of gold. Kung dito, naghihirap ka, paghanap ng ginto. Doon ang lalakaran mo, ginto. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So bakit tayo makakarating doon? Kasi ang citizenship natin ay sa langit. Amen. Doon po ang citizenship natin. Ang citizenship natin, kung meron na kayong dalawang citizenship na yon, Pilipino at saka US, mas ano po ito, mas mabisa yung isa pa. Citizenship po natin ay sa langit. Saan natin makikita yan? Ano sabi ng Philippians 3:20? Ano sabi? For our citizenship is in heaven. Yun doon po ang ating citizenship. Doon po tayo sa langit. Hindi po rito. Temporary tayo rito. Temporary. Lahat ng bagay rito. Pinaghihirapan ng tao. Pero po doon, sa langit, doon po ang ating citizenship, mga magulang at mga kapatid. So ito po yung basis ng ating pasasalamat ngayong araw nito. At sa mga Kristiyano, hindi lamang po yung 4th Thursday ng November ang pasasalamat. Sa atin po, araw-araw, nagpapasalamat tayo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So in conclusion this morning, so in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So thanks be to God for His indescribable gift. The gift of salvation through our Lord Jesus. Ipagpasalamat natin yung kaligtasan na natamo po natin. Thanks be to God for our family, our loved ones, for the church and Christian friends who had led us closer to God. Thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. You know, the best way to give thanks to God is to give Him your heart. Ibigay natin yung puso natin sa Diyos. Give Him your confidence, your trust. Let your life be a life of thanks living. And you will experience far more joy and you will be far more greater blessing to others. Magpasalamat po tayo sa Panginoon every day. Amen? May I request everyone to stand up, please. So at this point of time, may I request Pastor Cesar, awitin niya po natin yung give thanks with a grateful heart kasama ang buong kongregasyon this morning. Pasalamatan natin ng Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh yes, Lord. Hallelujah. Give thanks. So this morning, if you want to be sure of your salvation and have eternal life in heaven someday, of course, yung pasalamatan nating Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. So the first thing you need to do is recognize that you are a sinner. Without Christ, we are all a slave to sin and under the sentence of death. No matter how good or moral someone might be,
No one is worthy for what God has done by sending His Son, Jesus Christ. The Word of God says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Second thing you need to do, believe on the Lord Jesus Christ. Believe that He is who said He is the Son of God, who chose to die in your place to take away your sin penalty so that you could live forever. According to Romans 5:8, but God demonstrated His own love toward us while we were still sinners. Christ died for us. Third thing you need to do, open your heart to Jesus as your Lord and Savior. Jesus said in Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. And last thing you need to do, repent of your sin. Believing in Christ, turn away from your sin and turn to God. This morning, truly, if you want to receive the Lord Jesus Christ, kung gusto niyo nang tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, or if you already receive Him, you can rededicate and resurrender your life to Jesus. Please follow me with a simple prayer. Lord Jesus, Lord Jesus, have mercy on me. have mercy on me. I am a sinner. I am a sinner. Forgive me Forgive me for all my sins. for all my sins. Cleanse me Cleanse me with your precious blood with your precious blood shed in Calvary. shed on Calvary. I believe you. I believe you. You are the begotten Son of the living God. You are the begotten Son of the living You God. died on the cross You died on the cross for the forgiveness of my sin. for the forgiveness of my sin. So I believe in my heart. So I believe in my heart. You rose up from the dead. You rose up from the dead. You are alive. You are alive. Lord Jesus, Lord Jesus, forgive me. forgive me. Come into my heart. Come into my heart. Be my Lord. Be my Lord. Be my God. Be my God. Be my Savior. Be my Savior. Be my healer. Be my healer. Be my deliverer. Be my deliverer. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your holiness. Fill me with your holiness. With your righteousness. With your righteousness. With your love. With your love. With your With wisdom. your wisdom. With your power. With your power. Help me to live this life Help me to live this life according to your perfect will. according to your perfect will. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I am saved. I am saved. I am now a child of the living God. I am now a child of the living God. I am now a born-again Christian. I am now born again Christian. I am a citizen of heaven. I am a citizen of heaven. I will serve you, Lord, I will save you as long as I live. as long as I live. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.